Masayang araw po, mga ka-PL. Abay nakahanap ng tagapagtanggol si Mr. President sa katauhan ni Congressman Erwin Tulfo. Ipinagtanggol niya si Dayunior, mga ka-PL, doon sa sinabi ni Tatay Digong na puro lakwatsa lang si Dayunior sa ibang bansa. Wala namang napapala. Pag-aaksaya lang ng pera ng bayan. Ayan. Nasabi tuloy ni Erwin Tulfo, mga ka-PL, na kaya daw hindi masyadong bumabiyahe noon si Tatay Digong kasi hindi daw welcome sa ibang bansa. Aba, talaga ba? O ngayon, i-debunk natin siya sa sinabi niyang hindi welcome si Tatay sa ibang bansa. Okay? O, ito po yung sinabi ni Congressman Erwin Tulfo na bagong tagapagtanggol ni Dayunior. Pag nadidikit ka nga naman kitang baluslos. Ganon sila ngayon itang baluslos eh. Ha? Delikado kayo, sir. Maraming galit kitang baluslos. Baka yung mga nagalit kitang baluslos, imbes na butante nyo, mawawala. Ayan. O ito, dinipensahan ni Deputy Majority Leader for Communications, Honorable Erwin Tulfo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa patutsada ni dating President Rodrigo R. Duterte na naglalakwatsa lang umano sa kanyang mga foreign trips gamit ang pera ng bayan. Ano ho tawag natin doon? Congressman Erwin Tulfo. Di ba gay parang paglalakwatsa lang? Wala namang napapala. Ligaw sa ng ligaw sa mga foreign investor. Eh wala naman siyang naliligawan kasi walang tiwala po sa ating bansa at baka kay Dayunior na rin. Ha? Pag-aaksaya lang naman talaga ng pera. Babiyahe ka. Pag uwi mo, zero. O di nag-aaksaya lang ng pera ng bayan, mabuti ba't manahimik na lang. Yung pera, imbes na gamitin sa trip, travel kung saan-saan, lakwatsa, ipunin na lang. Convert na lang sa tulong sa ating mga kababayan. Marami pang matutuwa. Di ba, mga kababayan? O, ito pa. Sabi niya, Pangulo goes to other country to get investments. Talaga? May nakukuha nga bang investments? To secure investments. Meron pa ba isi-secure na investments? Wala eh. Di ba? Bawat administrasyon, kanya-kanyang strategy, and the purpose of their trips is to arbor investments, sabi ni Tulfo sa press conference. Ayan, ito pa. Kanya-kanyang diskarte. Hindi lang naman po Pangulong o si Pangulong Marcos ang ganong biyahe po. May mga previous administration po before him na marami din pong biyahe, dagdag pa ni Tulfo. Oo nga, nandoon na tayo. May mga previous administration na panay din ang biyahe. Pero, etong kay Dayunior, malala. Okay, hindi pa natatapos ang buwan. Biyahe na naman. Siguro 2 o 3 beses sa isang buwan. Ubi, kalaki ho ng gastos niyan. Iba tong biyahe ni Dayunior. Di ba, mga ka-PL? Pang Guinness World Record to. Subukan ho natin maghanap kung sino mga naging presidente ang may maraming naging biyahe. Ang lalabas siguro, mga ka-PL, si Dayunior. Di ba?
si Congressman Erwin talaga. Sabagay, karapatan nyo man po yan na ipagtanggol nyo si The Junior kasi pinsan niya ng kaibigan mong si Tambaloslos. Ayan. O, ito na yung sinabi po ni Erwin Tulfo, mga ka-PL. O, Digong, di welcome sa ibang bansa. Talaga lang mamaya may papakita po tayo mga resibo. Well knowing naman kasi kaya hindi siya makabiyahe dahil maraming not welcome siya sa Europe. Di ba? We'll all know that, and even the United States limited yung travel ng Pangulong Duterte. Sa Asia, China, Japan, at yung mga kaibigan, Russia, kaya limited ang biyahe ng dating Pangulo ayon kay Deputy Majority Leader for Communications, Erwin Tulfo. Hindi ba talaga welcome? Okay, sige, ipakita natin. Ayan. Urong ako konti. Ayan. Kasi pahaba landscape yung mga picture na ipapakita ko sa inyo. Una, kailan ito nangyari? January 24, 2018. Ayan. Europe yan sa Europe. Hindi ba kamo welcome? Ayan maliwanag. EU invites Duterte to visit Europe. Pero pinuntahan pa ng dating Pangulo? Wali. Kasi mas inuna niya ang kapakanan ng ating mga kababayan. Kung sa tingin niya nga malabo rin naman, makakakuha ng mga foreign investor ay manahimik. Utak ang ginamit ng dating Pangulong Duterte. Gumastos ka ng malaki, wala ka namang mapapala. Tulad ni The Junior, abay manahimik. Di ba? Ito pa. Kailan to nangyari? December 7, 2021, mga kababayan. Ayan. Duterte accepts invite from Biden to participate in Democracy Summit. Ayan. Hindi ba welcome? Inimbita po. Okay? Akala ko ba hindi welcome? Ito pa. Na naman, kailan ito nangyari? January 28, 2018. Iba naman to Magkasunod na imbitasyon to pala. Yung isa kanina, January 24, 2018. Ito naman, January 28, 2018. Duterte on EU invite. Thanks but no thanks. Ayon sa Global News. Ayan. Congressman Erwin, hindi ba ka mo welcome? Mas welcome nga si tatay kasi tinaguri ang isa sa pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Kamusta si The Junior? Congressman Erwin. Di ba? Napakarami ng mga bumaliktad na mga bumoto sa kanya noong nakaraang halalan. Kaliwa kanan ang nagrarally dahil sa PI chacha na gusto nila na kunwari economic provision pero kalaunan baka maging political provision na ang gagalawin nila. Term extension ang gusto nila. Diba mga kababayan? Gusto talaga nilang palawigin yung termino nila. Grabe. Yan ba yung hindi invited? Hindi welcome sa ibang bansa? Welcome na welcome po, Congressman Erwin. Naintindihan ko po kayo na ipinagtatanggol nyo si The Junior kasi
Yun na nga, tulad na sinabi ko kanina, ganon kayo ni Tambaloslos. Di ba? Siyempre, sabihin ni Tambaloslos, pagtanggol mo yung pinsan ko. Kasi, ayun, binabanatan ng dating Pangulo. Ayun nagsalita naman siya. Hindi totoo yan. Hindi, puro lakwatsa lang. Naghahanap siya ng mga investor. Talaga? May nakukuha ba? Wala. Ayos. Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.